Alright, magandang araw sa inyong lahat at siyempre happy Valentine's po, sa mga nagse-celebrate sa araw ng mga puso, pag-ibig. Ayan po at, sabi ni Marcos Jr. kanina, sana daw tayo ay nasa magandang mood or good mood. Nakita ko palang pagmumukha niya nawala na ako sa mood. Walang 'yan, nakakasira ng mood yung nagsasabi na sana tayo nasa good mood. Anyway, may event siya today, which is yung, Chinatown Revitalization Phase 2. Kasi gano'n din naman ang ano nito, may uso ngayon Phase 1, Phase 2, Phase 3. That is because 'yan po kasi ay yung mga natitirang naumpisahan nung panahon ni Tatay Digong. Kumbaga ito, panay budget-budget every year pero wala naman talagang major na infrastructures na napagawa. Puro na lang corruption, flood control, ghost project, lipat ng pondo dito, kinukuha yung PhilHealth natin, zero budget at kung ano-ano pa pagbebenta ng gold. Oh, tapos sila, ang sabi nila, ay, tuwang-tuwa pa sila. Tuwang-tuwa yung mga gagong tanga. Anyway, ito sa umpisa, ito na naging ano na naman, naging bodyguard na naman si Yorme. Tila baga nagiging madalas-dalas na ang pagiging bodyguard nitong si Yorme, ang presidenteng Marcos Jr. Ano? Kahapon yung bodyguard ni Marcos Jr. ay si Vico Soto. Today si Yorme na naman. Ay, ewan ko. I mean, sayang kumbaga itong si Yorme. Sabi ko nga kaya niyang gawin ang kanyang tungkulin kahit hindi siya kailangang maging bodyguard ng presidente. Hindi naman ganyan ang panahon ni PRRD. Independently merong ano kasi otomatiko yung IRR babalik din naman ilalagay sa sabit niya sa national, ibabalik din naman sa lokal and then bahala na yung lokal doon. Iba kasi sabagay hindi ko rin masisi kasi iba na yung administrasyon ngayon kung hindi ka maghihimod puwet sa administrasyon ngayon, wala ka talagang budget. Kaya yun yung sinasabi ni Yorme ngayon na kailangan makipagtulungan, makipagkaisa. Yung sinasabi ni Yorme dati na makakain ba yung pagkakaisa ngayon kailangan niyang makipag-ano kasi makakain ngayong pagkakaisa literally kay Marcos Jr. Kasi kung hindi ka makipagkaisa sa kanyang paghimod-puwet ano, wala ka talagang pera. Wala kang budget diyan sa Maynila. Wawa, 'di ba? So, on the other hand, yes, is understood. Pero ang hindi ko lang maano, ba't kailangan mo pang yung ganito ba? Look at Davao. Ito lang yung lagi kong inuulit na sinasabi. Look at Davao. Naghihimod puwet ba ang mayor doon? Dito kay Bangag? Hindi, 'di ba? Pero look at Davao. Maganda, maayos, progresibo. Oh, nakita niyo ngayon yung nagva-viral ngayon yung bus, yung libreng sakay sa bus. Yung bus na yun, di po biro yun kasi ano yun, very advanced yun. Electric bus pa yun. Di mo kailangan ng ano, walang issue sa flood control. Matitibay. Oh, finiture nga nila Boss Dada yung sa gilid ng flood control may mga ano pa yun, yung parang malaking tipak ng semento o bato ba yun na parang cross na meron din dito yan, ganyan. Kasi hindi sapat yung ano lang, sinemento mo. Lagyan mo pa rin doon sa tabi niya ng mga ganyang mga tipak-tipak, malaking tipak ng mga bato or semento na parang cross or X. Kasi tutulong yon sa absorb ng malakas na rumaragasang tubig. Yun po yun. Sasabihin na, kaysa kailangan makipagkaisa para may pera ang Maynila. Anyway, opinion nyo yan. Basta ako, not agree. Anyway, tignan natin na siyempre sa umpisa, happy pa si Yorme. Kaya pa siya dito, smile pa siya dito. Yan, smile. Si Marcos naman, kaway. Oh, yan. Kaway na, kaway.
Ay, wala pala siyang kakawayan sa taas. And so, shake hands. Uy, antayin mo naman si Yorme. Hmm. Oh, nakita nyo kumamot siya dito? That is an indication or is a sign na pagkatapos mong hiyain at ang dami mong mga pahayag against China, sa hulit-huli dahil ikaw ay na-ditch or initsapwera na ng Amerika, kunwari, very friendly yun. Pero kita mo naman ng Amerika, they are having a very good meeting with China and Russia. Tas ikaw, oh, China. So, dahil sa huli, na-realize mo na, kagaya ni Tulfo, na-realize mo, ay, kailangan pala nating, medyo pumreno-preno dito. O, so ngayon, inimbitahan ka dyan. Nandyan ka. Hanggang pag ganito-ganito ka na lang, oh. Gago inyo, mga tanga! Gago! Sa hiya mo yan. Ka ba? Wala. Sa lahat ng mga sinabi mo, mapapakamot ka na lang sa hiya. Tingnan nyo, kakakamot siya dito. Kamot. Ayan. Diba ganyan tayo? O, aminin nyo man hindi. Ganyan tayo, diba? Pag nahihiya tayo, makakamot tayo sa ulo. O kaya yung parang anuin mo yung face mo, ganun. Kasi, diba? It's a sign of embarrassment. Self-embarrassment. Nahihiya ka. Yan. Yan, shake hands. Pagka shake hands niya dito, hintay mo naman si Yorme. Dito, pagka shake hands, napalingon siya dito sa angle na to, napalingon siya kay Ambassador Jing Quan. Yan, lilingon siya, lilingon. Ayun. Si Jing Quan ang tinitignan niya dyan. Pero syempre, hindi niya lalapitan agad. Di ba ganun tayo pag meron tayong nakita, tapos, uy, di ba ganun tayo? Pero hindi siya, nakita niya, kunwari hindi niya nakita. Kunwari, yung bang parang, kasi ito kasing taong ito, ganito ang tingin niya sa sarili. Ganyang kataas. Mata pobre, gagamitin ka niyan, pero sa hulit-huli, tatraidorin ka rin yan. Oo, tatraidorin ka niyan yan. Kagaya yung, tingnan nyo naman si Torre. Ang dami niyang pabor na ginawa para sa administrasyon na ito. I'm not praising yung ginawa niya kasi sinakripisyo niya dito yung rat, galit ng taong bayan. Kasi hindi naman tama yung mga pinaggagawa niya. Biruin ninyo, matanda na yung sa Tatay Digong, tapos sabi, hilain ko yan. Paano pag ginawa sa tatay niya, di ba? So, after all of those na mga big favors na ginawa niya dito sa taong ito, anong ginawa nila ngayon? Wala. Tinanggalan siya ng 4-star general. 4-star, wala na, hindi na siya 4-star general. Yun ang ipapalit sa kanya. So kung dati, pa-convoy siya ng mga convoy na kapulisyahan. Ngayon hindi na, pa-bike na lang siya. Naka-bike na lang siya. Wawa naman. From General General Chief of Police, naging na siya, General Cleaner. Ganun yan kaya nga ako on the other hand, on the flip side, naawa din naman ako dito kay Yorme. At hindi lang kay Yorme, hindi the rest na mga ginagamit nito, no? Kasi andyan ka lang sa likod niya. Lahat ng sinasabi niya gagawin mo. Pero sa hulit-huli, pwede kanyang talikuran at hindi niya ma-appreciate yung mga bagay na nagawa mo sa kanya. Just like what happened to VP Sara. Alam nyo, yung sinabi ni Sharon Cuneta na plastic, na sabi niya mali daw yung choice. Mali kayo ng choice. Unang-una, paanong mali yung choice? Bakit nilapitan nyo ba si Marcos Jr.? Nasabihin nyo na, si Kiko naman ang gawin mong VP. Hindi, di ba? Anong sabi niya nung panahon ng kampanya? Pag ginawa niyong presidente yan, wala na yung bansa natin.
Alam naman natin ang nangyari noon. O, di ba sabi niya yun? Tapos ngayon, mali your choice. O, yun yung unang ano doon. Pangalawa, paanong mali your choice? Parang sinasabi mo doon na porke siya yung presidente ngayon, parang siya yung nag-elevate ng kanyang sarili. Kung hindi, doon sa choice niya, kung hindi siya nanligaw kay VP Sara na maging running mate, hindi yan magiging presidente. Ganun lang kasimple yun. Kaya nga dapat nga instead of saying mali your choice, sabihin mo na anong tawag nito? Kasi kung hindi niya pinili si VP Sara or hindi niya niligawan si VP Sara, ang magiging presidente niyan, malamang si Leni Robredo. At magiging vice president, malamang si VP Sara pa rin. So regardless, kahit tanggalin natin sa equation yung sinasabi niyang mali your choice, at the end of the day, si VP pa rin ang mananaig dyan. Well, sa bagay, hindi nga pala tatakbo si VP kung hindi si Marcos Jr. yung president. Kung hindi nila pinilit-pilit. So malamang kung medyo re-revisahin natin at babalikan, papalitan natin yung past natin. Malamang ang magiging presidente ay si Leni Robredo at baka yung vice, dahil hindi tatakbo si VP, baka si Kiko. Wala na talagang bayan pag ganun. O sige, tingnan natin. Pagkatingin niya kay Jing Kwan, ayan, hindi siya pumunta kay Jing Kwan, kundi shake hands dito, yan, shake hands. As if kilala naman niya yung mga yan. Hindi mo naman kilala ang mga yan. O, ito yung nag-shake hands na sumunod sa kanya, tinanong yung kanyang colostomy bag. Sabi niya, kumusta yung colostomy bag mo? Ayan, tinuro niya. Kumusta yung colostomy bag mo? Ito? Nakita niya yan, ulitin natin ha. Kumusta yung colostomy bag mo? Ito. Wala na, tinanggal. Nung first day lang yun kasi hindi ako makatae, kaya kailangan ilagay sa colostomy bag. Okay na ako ngayon, wala na yung colostomy bag na yun. Fake news yun. Yan, pagka-shake hands. Yan, shake hands. Oh, kay Jing Kwan ka na. Tingnan mo makikita talaga na ang taas ng tingin sa sarili nito. Gusto niya, ikaw yung mauna. Ayan. Kasi ang tingin niya kay Chinese ambassador, mababa. Nauna dahil nauna si Jing Kwan, si ambassador, nang abot ng kanyang kamay, kaya nag-abot niya yung kamay niya. Otherwise, kung hindi mo iabot yung kamay mo, hindi niya abutin yung kamay mo. Tingnan natin tingnan nyo. Nakita na niya, pangalawang tingin na niya kay ambassador. Yan Ito, pangalawa. Ito. Yan, pangalawa na yan. Si ambassador, tinitingnan niya dyan. Hindi niya sinikans, tapos dito siya tumingin. And then, dito, hindi na naman. Gusto na naman tumalikod doon. Dahil nauna si ambassador, sa kanya sinake hands. Pero doon kay Xi Jinping, anong ginawa niya? Para siyang nag-gate crash. Habang nagsasalita yung Prime Minister ng Singapore, ASEAN, doon sa ASEAN, di ba? Bigla ba namang nilapitan si Xi Jinping? Tama lang naman kasi yan. Kasi alam mo, at the end of the day, Marcos Jr. ka. Inayupak ka. Nakita mo, prior to this, ganito ka ng ganito, puro ka na lang China, China. Galit. Yung bang ginawa tayong galit sa China, ganun. Pero sa huli-huli, makikita mo, they're having a very good conversation. Trump at saka si Xi Jinping.
Ikaw, andito ka lang sa sideline. Sila nag-uusap, tas ikaw puro ka na lang parang bratatatatap. O kaya ikaw, kaya itong si Erwin Tulfo, biglang nagbago ang kanilang hangin. Kailangan natin magdahan-dahan, kakausapin ko ang mga kasamang senador. Kausapin mo sarili mo. Kasi unang-una, ikaw yung nagsabi ng, get the F out. Kausapin daw yung mga kasama niyang senador. Ikaw lang naman nagsabi ng ganun. Get the F out. Minsan nakakatawa yung mga to, no? Ayan, so, ayan, tignan natin. Wala na si Yorme, Chapuera na. Hanggang dyan ka na lang. Excuse me po, padaan. Diba? Wala, anong tingin niya kay Yorme? Ganito, ganyan. Biruin mo, representative ka ng Maynila. I mean, mayor ka ng Maynila. Kaya nga, ang yung event na yan is sa Manila yan eh. Pero parang, ikaw yung less likely important. Hindi ko naman sinabi na kailangan siya yung important dyan. Kaya lang, tingnan nyo naman, no? Nasaan na si Yorme? Sabay silang pumasok. Wawa naman talaga si Yorme. Sige, entertain mo na lang sarili mo, Yorme, ha? Buti nakahanap ka ng ka-close dyan. Otherwise, para kang, asong, parang kakaway-kaway yung buntot pero walang pumapansin ba? Ayan, so, tignan natin. Punta na tayo dito. Buti pa nga si Ambassador nagsalita. Of this accomplishment would have been possible between Fujian and Cebu. Ayan. On March 29th, that will be the first flight. Since then, each week, 2 flights. And if there are more tourists coming, then we will increase more. And Alam nyo kasi kung bakit sila nagagalit dito sa ambassador na to? Sana all. Kasi hindi siya kagaya nung former na ambassador na friendly at tahimik lang. Eto, bawat labas ng bunganga nitong si Tariela o nung kung sino mang mga senador dyan na sumasagot to. Akalain mo ba naman galing to sa bago nag-ambassador sa Pilipinas, galing yan sa US. Ambassador to the ambassador to China based in US. Alam niya yung mga pasikot-sikot ba ng China at saka ng US. Kahit sa Amerika, hati din yan sila. The US liberals and the US conservatives, magkaiba din yan. So medyo nahihirapan din yung mismong Amerika. Medyo nahihirapan. Maaaring ganito yung sinasabi ni Donald Trump, iba din yung sinasabi ng kanyang mga senators or mga representatives. Very complex. Alam na alam nito. Kumbaga, eksperyensyado na siya para ganun-ganun ninyo na lang siya. Kaya, sa tingin ko, nung pinadala nila ito sa Pilipinas, tuwang-tuwa sila dito kasi meron siya yung approach na palaban siya pero hindi siya yung alam mo yun, yung palaban ka pero in a way na hindi mo siya pwedeng tanggalin. Biruin mo, na-trigger niya yung mga senador, na-trigger niya yung si Tariela. Pero at the same time, kasama niya sa table yung kanilang boss. Meron mo, dakdak ng dakdak si Tariela. Dakdak ng dakdak yung mga senador. Tapos makikita mo nasa table nung itong kanilang amo with this ambassador. Ganyan yan eh. Ganyan, I mean, that's this strategy. Yan yung dyan. Yan yung in-apply nila sa US. Na kalaban mo yung US but you don't need to have this yung intensity or intense na tension, yung tense ba kayo, na syempre kailangan nyo i-preserve yung inyong trade, yung business, yung economy. Kasi hindi lang usaping hindi lang usaping maritime o agawan ng ganitong teritoryo. Hindi naman ganun yun eh.
meron kayong kinikonsider na maraming mga inchicks sa Amerika. That's one factor din na kinoconsider ng China. Hindi sila basta-basta pwedeng ano. Kaya nga nakita ninyo, since noon, di ba may EDCA basis na nung panahon ni Pinoy, may EDCA basis nung panahon ni Marcos Jr., ang dami ng mga tensions na nagdaan dyan sa South China Sea. Nakita nyo bang nag-intervene yung Amerika? Hindi. Galit na galit yung naputulan ng daliri. Yung gamit pa na term ni Tariela, panay barbaric. Pumasok ba yung Amerika? Hindi. Bakit? Paano ekonomiya nila? May ekonomiya, may talk sila sa bilateral talk sila sa ekonomiya. May bilateral talk sila sa kanilang mga, syempre may mga tao nga, may mga investors din sa US. May investment din ng US sa China. It's like Apple sa China. By the way, because more Chinese tourists they're coming back. Isa pa yung tourism na yan sa China. Actually, kahit nga dito sa Hong Kong makita mo ang daming taga-mainland na taga-mainland China tourist. Grabe, dito talagang very robust yung kanilang produce nung tourism dito. Kaya nga isang sa bumubuhay talaga is tourism Pag wala yan, para na rin tayong, alam mo yung, syempre, ano yan business, makabenta, yung ating mga business people, maliit man yan o malaki, so napaka-importante po yan. The ties between our Tatawagin si Yorme para lang introduce si Marcos Jr. Para lang yung trabaho ni Lucas Bersamin dati. Ladies and gentlemen, please welcome Excellency Marcos Jr. Ganun lang, pero hindi mag-i-speech. Walang speech si Yorme dito. nations. At this time, may we call on stage Mayor Francisco Isco Domagoso to introduce our guest of honor. Hanggang doon ka lang mag-introduce. Diba? To introduce you. Tignan Good evening, natin ladies and gentlemen. tignan natin yung buong demeanor ni Yorme. The eyes, the expressions. Happy ba talaga? Tingnan natin. Kasi sabi niya masaya daw Great honor to introduce to you our guest speaker. It's an honor of the city of Manila. May something Basahin yung kanyang mata. Lagi kaming masaya pag dumadako siya sa lungsod ng Maynila. Lagi daw masaya pag dumadako sa lungsod ng Maynila. Pero tignan mo naman. Tignan nyo naman yung mata niya. Read the language of this. Alam nyo may language yung mata alam mo yung sinasabi mo na, oo, happy ako. Pero yung mata mo, very dull. Ibig sabihin, sinasabi mo lang happy ka, but deep inside, you're not happy. So, you can read. It's an honor of the city of Manila. Look at the eyes. Look at that. Ba't ka napati? Ano yun? That eyes, that look, sa kawalan Although hindi sa taas siya nakatingin, sa baba nakatingin. Nabubutasan na yung ground. Ba? Ano ka ba, Jojo? Psychologist para nababasa mo? Hindi. Hindi. Pero ito lang aking basa dyan. I'm no psychological behavior or psychological Hindi. Pero ako kasi, base sa aking basa, tingin diba, ganun. Mababasa mo din yun. Kahit you don't need to be a psychologist para mabasa mo yung tao na sabi niya happy siya pero look at the eyes. Yun lang naman yun Kanyo, happy daw yan. Lagi kaming masaya. Nakasmile pero totoo ba yan? Look at the eyes. Nakasmile yung bibig but the eyes are not. Pag dumadako siya sa lungsod ng I don't believe you, Yorme. Sorry but I don't believe you're happy. Manila. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines,
His Jojo, ang excites mo naman. His Excellency- Sige, tingnan natin. Tingnan natin. Pakita ko sa inyo isa pang evidence, ha. Actions and people Dito nakatingin siya kay exchange between Marcos China and Jr. Pero tignan natin dito, ha. Saan ba yun? Pakita ko sa inyo another pruweba that this trade of faith and Yorme. community and the support culture-based tourism and local economic activity. Bilisan mo. And for every Manileño who visits Tignan mo. Tignan mo yan. Look at the eyes. Lahat sila nakatingin kay Marcos Jr. Si Jingquan nakatingin. Ito, nakatingin. Si Yorme, nakatingin sa kawalan. and travel Ano yan? Ano iniisip mo, Yorme? Yorme. Nangyari? to its busy streets. Kayo na magbigay ng bakit ang lalim ng anong iniisip? Saka, tignan nyo medyo siya ewan ko, kakaroon na siya ng wrinkles, medyo dito lang, hindi ko alam sa ibang hindi ko man naman siya nakita sa ibang pero base dito, para siyang kulang sa tulog, stress, meron na siyang lines dito, malalim yung iniisip. Ayan ayan. Every day. Moreover, So yun lang, nakita ko lang sa inyo a little bit of this event kung saan naging bodyguard si Yorme. Kung makikita natin si Yorme noon, nako, ibang-iba. Ito po, paano ni PRRD, sabi niya, huwag matigas sa ulo. Class for the afternoon class. We did not suspend the morning Ano class. sabi niya? Yung mga matigas ng ulo daw sa UE. Anong university? University of the East. University of the East. Huwag matigas ang ulo nyo, ha? Yan! Yan ang namimiss Deklara namin na sa kami iyo. ng suspension ng klase. Ngayon, kung ayaw nyo sumunod sa lungsod ng Maynila, umalis kayo sa lungsod ng Maynila. We will withdraw your permit. Yung... Yan yung nakakamiss sa tunay na Yorme. Iba na yung Yorme ngayon, sa totoo lang. In fact, kahit nga si PRRD, sinagot tignan nyo. Kahit si PRRD, hindi niya sinanto. Day dahil National Heroes Day pero balik trabaho araw ng Lunes si Mayor Isko Moreno. Ito ang unang araw niyang magpakita sa publiko mula nang ma-ospital at matapos ang quarantine nitong nakaraang linggo dahil sa COVID-19. Matagal na nahimik si Mayor Isko mula nung uminit ang issue tungkol sa banat ng Pangulong Duterte laban sa isang mayor ng Metro Manila. Petsa 9 ng Agosto, sinabi ng Pangulo na huwag magpaloko sa padrama na salita ng politiko na nakita niya sa Facebook na may mga litrato na nakabikini. Hindi pinangalanan ng Pangulo ang politiko pero si Mayor Isko Moreno lang naman ang may nakaraan na tutuma Diba? sa description na sinabi ng Pangulo Tingnan natin paano niya sagutin. Duterte. Ayan ang gusto ninyo. Ang training Yan! parang callboy. Hubad. Yan ang training ng presidente. Grabe ka naman, Tatay Digong. Kung naman ganun. Kung naging presidente to, matutuloy pa rin yung ICC mo. Pag ginanyan-ganyan mo pala si Yorme. Maghubad at magpa-picture at magsilip, magyabang sa kanilang ari. Nang tanungin kanina, sinagot na ni Mayor Isko Ayan ang na. issue. Ayan. Tingnan mo. Yan ang gusto ko. Lalaban. Ba? Chinuwa-chuwa mo si Chuwa. Yung mga kurap dyan sa Maynila. Tapos biglang, pabayaan na yung korte. Sila na yung bahala dyan. Di pwede yun. Sabi-sabi mo sumunod kami sa laban mo. Tapos sabihin mo, hayaan mo sila. Friendship na kayo. Tapos kami, paano kami? Yun ang point ko dyan Kasi yung mga tao, Hindi na ito bilang alam mo yung kasi DDS ka. Hindi. Ako,
Even yung iba kasi, nakita nyo naman, sa totoo lang, yung ginawa niya, kahit hindi na lang bilang as Duterte, as bilang tatay, nakita nyo, tama ba yung ginawa sa isang naging former president? Tapos kasama mo? Hindi ako boto doon. Kaya nga kahit si Robin Padilla, pinuna natin eh. Bakit kanyo? Yun yung nag-implement eh. Sasabihan niya, ano yung sabi niya? Hihilain ko yan. Ganun ang ginawa niya. Tapos, kasama mo? Pwede yun. Pwede. Busy sila sa COVID-19, natingnan yung picture ko sa gabi, kaysa yung picture ng mga namamatay, nasa labas ng ER, dahil sila ay infected ng COVID-19, at picture ng Tignan nyo yung mata ni Yorme dyan. Iba yung language ng kanyang mata dito. There's a good delivery of real, genuine. Galit siya dyan. Kita mo. Bilog na bilog. Kumbaga, what you're saying, you are portraying through what is coming out from your mouth. Yun lang naman yun eh. Kaya nga yung sinabi niya kanina na masaya daw sila every time na pumupunta si Marcos Jr. sa Maynila. But the eyes, look at the eyes. Yun lang yun. ng isang pasyenteng nag-aagaw buhay, maraming salamat. Kasi mas attractive yung aking brief kaysa sa problema ng bayan. So, I'm Tama ka honored. naman. But I'm not happy. Hindi kinaila ni Mayor ang nakaraan niya at nagpasalamat sa namayapang Herman Moreno na nagpasok sa kanya sa showbiz. Diba? So, that's the story of that. The story of, ewan ko bakit tulala itong si Yorme in one instance ng event na yon. Para sa akin, may something yon. May something. Hindi lang ito yung pagkakaisa na tinatawag. May something yon. Either about doon sa case na laging inuungkat sa kanya, yung pagbebenta ng Divisoria, hindi naman matapos-tapos yan. Uungkatin at uungkatin yan. Kita nyo naman ang ginagawa sa mga Duterte, di ba? Inuungkat at inuungkat. Kay Magalong, nakita nyo yung ginawa kay Magalong? Hindi yun tatahimik kung hindi dinaan doon sa pag-uungkat doon sa kanilang mga nakaraan. Kaya talagang may something. Samantala, yung kanilang amo, yung kanilang boss, napakalinaw. Text message na yan. Direct text message from the president to the undersecretary. Imagine ang text messaging nila since December 2024 to December 2025. Pasok dyan yung paggamit nila sa election. Kickback para sa election. Doon ay supposedly eventually mga 5 kami na pinakitaan niya through in a series of meetings kasama si Congressman Erice doon and Congresswoman Rene Co. I won't mention the others kasi wala naman akong pahintulot pa na banggitin yung pangalan nila. Sabi yan ng mga meeting ito and it went on until last weekend. No, this is Sunday, the day before the Justice Committee committee report would be discussed in plenary. No, Monday and Tuesday yon, no? So, ang usapan talaga doon ay supposedly ilalabas na niya at that time yung kanyang mga hawak na ebidensya, but at the very last minute, umatras siya. Si Congressman Leviste. Si Congressman Leviste. And that's when I decided, well, ayaw pong ilabas yan, pero hindi naman pwedeng, upuan lang yan. No, this is too important. So I decided to put it on record na merong ganitong ebidensya and several individuals are in possession of this
So that includes Congressman Leviste, of course, si Adrian Bersamin mismo, Oh, and another individual, mayor, a local government figure, the mayor of Taal, na The mayor of? Tal? Taal, na malapit sa mga Bersamin. I see. Hmm. Paano daw nakuha ni Congressman Leviste itong video ng text exchanges umano ng Pangulo at ni Yusek Bersamin, sir? Well, of course, kasama yan sa tinanong namin. And apparently, what triggered it was what was in your report. Yung statement ni Senator Ping Lacson last November na may mga individual daw na gumamit lang ng pangalan ng Pangulo para makakuha ng mga kickback. Opo. So this is in reference to Yusek Bernardo and 8 billion that he says he delivered for the president. No, tapos pinangalanan na binigay ito kay Yusek Olaybar at kay Yusek Bersamin. So that apparently triggered, natakot sila na sila ang didiinan. So itong si Yusek Bersamin pumunta sa bahay ni Congressman Leviste kasama ang mga lawyer niya at nag-execute ng affidavit. At kasama dito yung video screen cap sa amin, yung CCTV footage sa residence nila, bahay ni Leviste yun. So CCTV footage of Bersamin coming in and then eventually going out with the two of them. So, gano'n. So now, Meron siyang, kumbaga, Congressman, may resibo siya nung pinakita niya sa inyo ito. May resibo. At nangyari yan in between 2024 to 2025. At sinabi dito sa interview pala ni Erice, sinabi dito sa interview ni Erice, sinabi ni Erice na ito pala ay kung ito pala ay kickback. So kung kickback ito 2024, 2025, saan ginamit? Election na yun. Election nung 2025. So, he showed you the video of the supposed text. Hindi pa. Then, sabi niyo po Thursday you met him. Yeah, yung video hindi pa pinakita noon. CCTV footages, inexplain niya yung mga nangyari. Pero tatlo lang po kayo. Ano na kami noon? 4. Who is the other one? Kailan? Yung isa kasama Tingnan nga natin kung Congressman kailan. Levis. Tino. Atinya, okay. So, Reneco, punya sa inyo na Kailan? may text exchange. Particularly flood control because sabi ko sa kanya meron ka bang sabi niya nila ni ES Bersamin Ilan at ni yon? Adrian ni Yusek Bernardo sa kanyang pwesto ay nagpunta sa bahay ni Adrian, yung Fall Guy sila, pero particularly si Friday na po ito. Friday. Inyo and Leviste. Yeah. Okay. Friday na po ito. Friday. Alright. Pagkatapos, di pinakita, sabi niya, gusto niya kaming tulungan para ika nga hindi ma-dismiss yung impeachment complaint. And this was, nasa na po kayo? Parating na po yung usapin sa substance, ho ba? Yeah, sa substance. Okay, so tapos na po yung inform, aprobado So, na. actually, tapos na sa substance. Kaya lang, Okay, tapos na sa substance sa kanyo pinag-uusapan niya at nilabas yan. meron pang may committee deliberation pa. May vote na yung initial vote ng tapos committee. Okay. magkakaroon pa ng Botohan. ng plenary. Right. So, sabi namin, i-present namin niya kung gagawa ka ng affidavit. Sabi, affidavit. So, okay, gagawa daw siya ng affidavit. Congressman Leviste. So, nagkita uli kami. Sabi ko, I'll have to consult also my party mates. So, kinabukasan, marami na kami. ng mga congressman, marami na kami. So, pinakita niya uli. Tapos sabi niya, Sunday. Saan po yan? Yung marami na kayo? Muna Makati, Ortigas? Sa BGC. Dito na sa Rockwell. Rockwell na. Medyo very public namin na. Okay. Rockwell na. Pero may naman, enclosed naman yung lugar. So, sabi niya, gagawin niya na yung affidavit ng Sunday.
So sabi ko, di mag-meet tayo ulit ng Sunday. Sabi ko, pupunta ako sa Manila Memorial kasi pupunta ako kay Pinoy kasi birthday niya noon, February 8. Pagkatapos makikikain ako dun sa Aquino family sa East Ocean. Okay. Sabi ko, magre-reserve ako ng isang room doon. Sa Rojas Boulevard, Sa ang Tapagal Avenue. Sabi ko, magre-reserve ako sa room, punta kayo doon. So pagdating ko doon, ang sabi, parang atras na. Si Ayaw na. Congressman Leviste. Kasi Bakit? ayaw daw nung nila Adrian, ayaw na, natatakot na. But who went to Ganon? Natakot sila? meet you that Sunday Si Congressman Libiste. only? Yes. And you were with? Ano na lang, 4 na lang kaming congressman. Okay. And for you, at that point, importante na yun kasi hinihintay mo yung affidavit. Okay. So hindi niya binigay. So, Yun pala yun. pero nag-effort pa rin si Congressman Tino during the plenary deliberation. Sinabi niya at kinonfirm ko naman. But before we go to that, Congressman, ano ho ang inyong naging pakiramdam after all those meetings and then that Sunday, Congressman Leviste said no more because supposed to be Adrian also said Tinanong no. ko siya, ano ba talagang motibo mo? Are you trying to leverage with the government? You're using us? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi. I'm just trying to protect the Versamines. Kasi baka kung ipilit ko na ayaw nila, hindi sila lumabas. Sabi nila, there must be a proper time na lalabas sila. Kasi at one time daw, nagpunta si Lea. Wala din kasi in-expose na ninyo. They will do it a way para ma-prevent na yan talaga. O-offeran nila ang mga Bersamin. Tatakutin nila. Either way. Kasi na-expose na So dapat nung naumpisan na sana, tuloy-tuloy na. There's no backing down. Nag-back down naman na. Ano magagawa? Yan sa isang Wala na bishop. yan. Malamang yung ebidensya na yan. Gagawa na sila ng paraan para sabihin na fake news yan. O sasabihin nila na, ito. Kaya pabuburan nila yan sa telco. Na wala naman talagang ganyang text message. Kita nyo, walang record sa telco. Mga ganun ba? Kaya tatamper nila kung ano man yan. Archbishop. Present niya ito. Wala. Parang indifferent yung The Archbishop. Archbishop. Really? So yun yung nangyari, kaya parang kinakabahan. Parang ang iniisip nila, very powerful yung involved ng mga tao. Very powerful. Tapos wala silang suporta ng taong bayan, ng civil society. Kami! So yun yung... But did you believe him? Did you believe Congressman Leviste? Yung Did you believe? narration of facts, okay sa akin. Narration of facts, including kasi hindi, yung nakita ko yung mga text exchange, message. Yeah. very detailed. Pagkatapos nakalagay doon kung magkano yung mga binibigay, actually, tinanong ko si Congressman Chanco, totoo ba na binayaran mo si Andrew E. ng ganito? Andrew E. Yikes! Kaya nga talagang ginamit sa kampanya. Labag na sa batas yan. Ano to? Malinaw, very massive ang corruption gamit ang pera ng taong bayan para sa kanilang kampanya. Di ba ngayon yung ini-issue nila kay Joel Villanueva at saka itong si Bong Revilla at pati si VP Sara na ginamit ang pera or tumanggap ng donasyon. Ito nga, hindi pa nga tumanggap ng donasyon. Ginamit literal ang pera ng taong bayan. On their advantage. Mismo, yung current na gobyerno, ginamit yung pera ng taong bayan para doon sa kanilang mga manok nitong 2025 senatorial at local congressman na pagtakbo. Kaya pala, kaliwat kanan ng event ninyo. Ang dami ninyong binayaran para mag-attend kuno ng mga butante. Pero at the end of the day, mga talunan kayo kasi peke. Binayaran nyo lang sila. Pero ang result does not reflect
Yung mga dami ng mga pumunta sa pa-event, biruin mo, bayad mo kay Andrew E. pa lang, magkano na yun? Ayan o, revealed. Revealed by them. Yes, sabi niya. Dahil nandun Yes, yung mga kinonfirm ni Toby Chanko. Binayar. expenses. Tapos I'll go first to the text messages later. Sorry, sir, because I don't want to lose my train of thought here. So you believe it because there were very specific messages doon po sa text And exchanges. there are other matters na diniscuss na hindi naman related sa Yeah, that's where I want. I mean, apart from this, what else made you believe him? may mga Siguro, kung hindi man mapanagot, at least may labas talaga in public yung ano na yan. Doon talaga natin makita. ayoko na lang banggitin ngayon kasi may involve pang ibang mga tao dun sa although hindi naman damaging pero Such as? mga issues, mga national issues. So, wag na lang siguro. So because of that, hindi lang kasi pera, may nakita ho kayong may realidad talaga dun sa mga text message na nangyari. And then, Baka kasama dyan yung mga ginagawa ni Marcos Jr. Yung mga trip-trip nila na mga yung alam nyo na swing, 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 swing. Ganun ba? sabi mo nga, Swingers. tinanong mo si Congressman Toby, he was the campaign manager of the Allianza then, kung binayaran nila si Andrew E. ng Tapos such tinanong ko, an totoo ba amount. na binigyan niyo yung mga senatorial candidates na totoo naman. Sabi, What a revelation. Binayaran yung mga senatorial candidates para sumama. Ibig sabihin, alyansa nila, bayad. Andrew E. in the rest, bayad. Audience, bayad. Grabe. That's our money. Pero alam nyo, ang good thing, hindi pa rin nagwagi yung demonyo. Kasi kahit gumamit sila ng resources, pera pa yan ng taong bayan, sa huli, hindi sila nagwagi. Sino nagwagi? Tayo. Mga talunan eh. Biruin ninyo, nagsama-sama, Manny Pacquiao. Bong Revilla. Ang dami nila dyan, nagsama-sama. Kumbaga, mga established at mga sikat na, tapos talunan. sabi niya, totoo. Pero hindi naman daw dumadaan sa kanya yung pera. Ayaw niya raw dumaan sa kanya yung pera. Basta siya lang nagtuturo kung kanino-kanino bibigyan sa campaign. Bakit ngayon nyo lang nilalabas? Yan yung pinaka-ultimate question dyan. Bakit ngayon lang nilalabas? Alam pala ni Toby Chanko. Bakit ngayon lang? Kasi baka daw pagdudahan siya kasi nga ayaw niya raw ng ganon. Pero hindi niya naman daw alam kung anong source ng Yeah, pera. I was gonna go there. Okay, to be fair, hindi niya alam kung anong source. Pero, syempre, money pa rin yan ng taong bayan. Kickback, kumbaga. Because maybe to some, it is quite normal. To others, it's not very normal. Kasi Pero- minsan sinasabi, hindi naman kami binigyan ng aming partido. Yung iba naman sinasabi, hindi sinasabi, pero alam Kaya yung magko-corroborate doon sa sinabi ni Zaldigo, meron pang March, yung mga mali-maleta na yun, sunod-sunod yung mali-maleta na yun, corroborated yan. Yun talaga yun. So, malinaw, no? Malinaw. Yung pala, by the way, yung pag-meeting, nandyan si Marcos Jr., katabi niya si Jing Quan, Chinese ambassador. Ang nakakatawa nito, ito namang si Tariela, no? Grabe yung nila, yung mga pahayag nila against China. Puro sila China. They use the words barbaric, aggressive, kung ano-ano. Yung just to, yung bang China. Tapos, yung amo mo, yung boss mo, kausap. Kasama sa table. Kasama sa event. Nag-uusap sila. So, nakakatawa si Tariela, yung mga senador, blah 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 sila ng blah 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 against China. Tapos mamaya-maya nahuli na sila kasi ang nangyayari, yung mga sinasabi nila ay hindi nagre-reflect doon sa ginagawa at sinasabi ni Marcos Jr. Alam mo kung bakit ganyan si Marcos Jr.? Syempre, nakita niya yung Amerika, nag-uusap sila ng China. Tapos tayo, gaganyan pa rin tayo.
So, malamang sa malamang, one of these days, itong si Tariela, lahat ng pinagsasabit ginagawa niya, pagbabayaran niya rin yan. O, nakita niyo si Erwin Tulfo, biglang umiba yung ihip ng hangin, kakausapin daw yung kanyang mga kasamang senador. Samantalang ang dapat niyang kausapin yung sarili niya kasi walang ibang nagsabi na get the F out sa China kundi siya. Kaya napapahiya kayo sa sarili ninyo kasi iba yung sinasabi ninyo doon sa sinasabi at ginagawa ng bossing ninyo. O in fact, tingnan si Tito Soto, pinapasubo din yung kanyang sarili. Sunod-sunuran sa amo, sa boss, pero sa ulit-huli, pag ito magkakasuhan, magkakaroon ng mga issue later on, do you think isi-save kayo ng amo ninyo? Hindi. Hinihintay pa ni Senate President Vicente Soto III ang kopya ng indirect contempt case na inihain laban sa kanya kahapon ng isang grupo ng mga abogado sa Korte Suprema. Kaugnay ito ng kritisismo o pahayag ni Soto laban sa desisyon ng Korte sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Gayunman iginiit ni Soto na hindi siya nag-iisa sa kanyang posisyon. Hindi ka nag-iisa? Sige nga, tingnan natin kung bakapan ka ng amo mo. Biruin mo, mas magaling ka pa sa mga judges. Taon ang iginugol nila dyan. Experience ang iginugol nila dyan. Hindi ka pwedeng basta-basta maging judge sa Korte Suprema, highest court in the land. Tapos ikaw, naging senador ka lang, como Senate President. You think you're higher than them. You think you're smarter than them. Ano yung narating mo? Bukod sa One Ball University. I mean, kaya ka kumbaga, hindi kasi magandang tignan na you're portraying something as if you know something na hindi naman talaga yun yung linya mo. Kumbaga, dapat hanggang doon ka lang sa forte mo, hindi yung questionin mo mismo ang Korte Suprema. Samantalang yan na lang ang the last line of defense ng justice ng ating constitution na yan ang pagbabasehan natin, yan ang magde-decide kung ano yung pala yung dapat. Tapos ikaw, questionin mo yung Korte Suprema, yan nakuha mo, indirect contempt. Sana nga mag-guilty ka. Well, indirect contempt, mababaw lang naman yan kasi as far as I know, magkano? 30,000 ang penalty mo dyan. Tapos makukulong ka nga lang ng 6 months. 6 months lang naman. Pero syempre, hindi rin naman basta-basta makukulong yan kasi sitting senator yan. Hindi, pero I mean, that would serve as tainted ka na ba dyan? Tainted ka na baga kung ikaw ay hinatulan ng indirect contempt. Kasi, di ba, nakakahiya on your part. Na, you think you are this smart, o questionin yung tapos, guilty ka sa indirect contempt, kakahiya yun sa party mo. Yan na magiging sa inyo, lesson baga. 'Di ba? On the other hand, meanwhile, ito namang si Vince Dizon, nakakatawa kasi syempre sa wakas nakita na natin siya sa Ilocos Norte. Ang sigaw kasi ng taong bayan, pumunta ka sa Ilocos Norte. Aba, pumunta nga sa Ilocos Norte. Pero teka, parang may pagkakaiba. Kasi dito, tingnan ninyo yung sa Albay, sinalubong niya ng galit. Galit siya. Nagsimula ng mag-inspeksyon si Public Works Secretary Vince Dizon sa Maharlika Highway sa bahagi ng Albay. Pero ang bumungad sa kalihim, mga nakatenga o kaya na may hindi pa nasisimulang gusali at kalsada. Nakatenga. Frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Arles de los Santos. Nilulumot na ang mga semento. Nilulumot. Same din doon sa Ilocos Norte, nilulumot din yung tulay na yun. Kinakalawang na ang mga bakal at hindi pa rin mapakinabangan. Yan ang sitwasyon ng flyover project na ito sa Malabog Bayan ng Daraga sa Albay. 5 taon yan mula nang simulan ang proyekto na may haba sanang 700 metro. Pero hanggang ngayon, nasa 12% pa lamang ang completion rate nito. Ayan ang bumungad kay DPWH Secretary Vince Dizon sa pagpapatuloy ng inspeksyon sa kahabaan ng Maharlika Highway para sa planong rehabilitasyon nito ngayong 2026. Nag-iiba kayo ng mentalidad Ang mentalidad nyo, phase 1, phase 2, phase 3.
Pero doon sa Ilocos Norte, phase 2 na tayo, sabi niya. Dito, nag-iba kayo ng dito. Ba, pinapagalitan niyo yung mga engineers dyan. Tingnan niya. Hindi nga ganun kailangan yung buo tapos. Tila pinagpasapasahan na kasi ang proyekto ng mga kontratista dahil sa utay-utay na budget na inilalaan dito na umabot na sa 159 million pesos. At kulang pa raw yan ng 290 million pesos para matapos ang mga proyekto. Kasama sa mga naging kontratista nito ang Hightone Construction and Development Corporation na pagmamay-ari ng kapatid ng Pugante at dating mambabatas na si Zaldico. Gayon din ang Alpha and Omega General Contractors and Development Corporation na pagmamay-ari naman ng tinaguriang flood control queen na si Sara Diskaya. Clearly pinabayaan. Obvious naman. No, obvious naman. So kamukha din ng mga inabando na. No, pero dahil may mga kaso na rin, wala na rin. Hindi na makakapagkontrata sa DPWH. Dahil dyan, ito-terminate na ng ahensya ang kontrata sa mga Diskaya at tanong muli itong ipabid sa Pebrero para matap. Another budget. Sa Ilocos Norte, hindi nila tinerminate. Ganun pa rin. Kung sino yung humawak na kontraktor, yun pa rin ang hawak ng kontraktor. Pero, another budget. Eto pa nga, nakita nyo, tinawag na kahayupan. Nakagalit kang Plaridel, Bulacan. I cannot blame the president for his anger dito sa nakita niya. Kasi siya mismo nagpunta dito sa Bulacan, I think 3 times. I cannot believe the president's anger. Kasi siya mismo nagpunta dito sa Bulacan. Akala ko Boracay Bulacan pala. Mayo. Sir, i-fine-tune ko na. Kasi si Sir Secretary ko may sinasabi siyang ghost and then half ghost. Ibig sabihin, hindi tapos. Ito talaga, sir, zero to? Zero to? 3 months ago? Oh yes, 3 weeks lang ago nagsimula 3 weeks ago lang ito nagsimula And alam naman natin bakit sila biglang nagsimula ngayon. Diba? 3 weeks nagsimula, pero nagsimula ngayon. Ganyan ang demeanor niya, ang pag-uugali niyang eto. Nagalit si Nagalit. DPWH Secretary Vince Dizon sa District Engineer ng Davao Occidental. Ang ininspeksyon kasi niyang flood control project doon, fully paid na kahit hindi pa talaga tapos. Galit na galit, susugod yan. Susugod yan. Commission for Infrastructure Special Advisor ang dinatnan sa ininspeksyong flood control project sa Barangay Kulaman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Hindi pa rin kasi ito tapos kahit October 2022 pa idiniklarang tapos. Paniwala ni Lizon, Kaninong yun, October 2022. dami ng mga diskaya ang nakontrata ng DPWH Davao Occidental District Engineering Office para sa proyekto. Ang kasama ko yan, Rimando. Hindi ko diskaya. Maganda na maglokohan. Alam naman natin. Rimando daw hindi diskaya, pero gusto nila nga diskaya. Tapos huwag natin maglokohan. Ang kasama ko yan, Rimando. Hindi ko diskaya. Maganda na maglokohan. Alam naman natin ang St. Timothy kay Diskaya inamin. Huwag na tayong maglokohan. Ay, nako. Sabi na nga, Rimando Pipilit mo pang diskaya. Ay, nako. Pero dito, nung nasa Ilocos na siya, ito na. Project up po, Secretary. Well, clearly naman hindi to ghost project. Di ba dinidepensa niya clearly naman hindi to ghost project. May nakatayo. At ito, pero tingnan nyo naman yan. Kaya lang naman hindi na tapos kasi nga naubos yung pondo. Kaya lang naman hindi natapos kasi naubos yung pondo. Pero doon, galing agad siya. May pondo na. Matalsik yung laway sa galit. Pero dito siya yung nagdidepensa. Bitin yung pondo. Walang yung pondo. Bakit nga ba bitin yung pondo? Di ba sumunod sa prosesyo, bidding, tapos awarding, tapos budget, tapos kulang? Di ba? Dumaan sa GAA, tapos kulang? Hindi ko na alam kung bakit. Hindi mo na aram. Pag sa Ilocos, hindi mo aram. Pero sa Arbay, aram na aram. Wala pa ako nun. Sir, wala pa ako nun. Alam niya. Tanong ko lang.
October 2022 ngayong sa sa Bulacan, sa Plaridel. Oh, andun ka na. Bakit kailangan piece by piece po yung project, sir? Yun nga din yung tanong ko eh. Bakit ganon? Ang problema nga, sinasabi sa akin ng mga matagal na sa DPWH. Oh, tanong mo yan Kamukha ni RD Richard. Oh, yung RD Richard dyan, pinagtatanggol mo. Pero doon sa ibang lugar, sa Albay, sa Plaridel, bakit phase 1, phase 2 kayo? Sabi niya. Pero dito didepensa niya. Nagre-request daw sila sa region o sa district. Pero pagdating daw ng final na budget, either minsan nawawala or nawawala. O ba't nawawala? Nababawasan ng malaki. O ba't nabawasan ng malaki? So, kailangan talaga ipaliwanag natin sa lahat. Kasama na ikaw na magpariwanag? Di ba ikaw nagpapa-imbestiga? rin sa Kongreso na siguro bago naman tayo mag-isip ng bagong project, i-priority muna natin yung mga hindi pa tapos. Oh, bait ba? Tapusin muna natin. Siguro doon. Pati mo pagalitan yung district engineer Muna dyan. Kamukha ito. Wala namang right of way problem ito. Oh, walang right of way problem? Buti sana kung may right of way problem. Kasi kahit magpondo ka, hindi pa rin siya magagawa hanggat hindi mo makuha yung right of way. Yung dalawang binisita natin, itong Kabarwan tsaka yung Loing, wala namang right of way problem to eh. Diba? So, kailangan tingin ko yung pag-iisip nating lahat, kasama na rin yung mga partners natin sa Kongreso, sa Senado, tingin ko dapat mag-lecture. Pare-pareho tayo ng mindset. Common sense lang naman to eh. Yung mga inumpisahan na ongoing, tapusin na muna natin. So lahat na po na So sino ang pinagsasabihan mo niyan? involving the project matatapos. Yun ang pipilitin natin. So, sir, so contrary po sa statement, ina-admit po ng DPWH po talaga na lahat po ng mega projects po like bridges po talagang phase by phase po talaga. Contrary po dun sa Hindi lahat. Hindi lahat phase by phase. Kunyari, yung mga maglaki nating bridge, yung bridge sa Kabagan, yung bridge sa Kamaranyugan, sa Cagayan. Inaugurate ni Pangulo yon. Yun, natapos yun, 2 taon lang. Diba? Tapos na. Yung bridge sa Bukana, sa Davao, 2 taon din, 23 to 2025, tapos. 2025? Sinungaling ka. Ano pa ni PRRD yun, uy? Hindi ba? May mga ganon. Pero para sa akin, dapat lahat ganon. Pati yung mga tulay na ganito na hindi naman kalakihan, di ba? Dapat ganon. Lalo na nga yung mga ganito kasi hindi naman malaking pondong kailangan dito. Isipin mo, 50 million lang. Hindi pa mapondo ng buo. Di ba? Hindi mali yun. Wrong 50 million wrong. So, kailangan talaga, So, hindi to ghost project. Hindi to ghost project kasi sinimulan to nung last year, 2025. Ang pondo 30 million lang. Ito lang ang kaya nung 30 million. So, ito lang yun. Ngayon, dadagdagan na natin ang pondo. Another budget. In fact, wala nga daw pondo to ng 2026 eh. Tama ba? Wala. So, buti na lang may savings tayo ng 2025. Gagamitin natin ngayon dito para matapos na. Para naman magamit naman ng mga taga-pidig. Diba? Yung mga barangay natin dito. So, by time frame, sir, para matapos. This year, matapos to. Bakit po laging ganun? Uy, tandaan nyo yun this year daw matatapos. Tignan natin kung mag-deliver yan. Bakit hindi agad-agad napapalakas Alam mo, yung next tanong ko din yan, hindi ko masasagot eh. Tanungin nyo na nga siguro yung mga bago ako. Hindi ko din maintindihan talaga kasi para sa akin common sense, di ba? Kung meron kang sinimulan, yun ang unahin mo, tapusin mo muna yun. Bakit kailangan mag-introduce sila ng bagong project? Well, in fact, hindi pa naman yun. Again, hindi ko masasagot. Kaya nga ngayon, sinabihan ko sila, bawal kayo mag-propose ng bago hanggat hindi napopondohan yung mga hindi pa tapos. Hindi ako tatanggap ng kahit anong project na bago kung hindi napopondohan muna yung uncompleted. Kabait. Bait. Anyway, ayan may ICC na may development, may update tayo sa ICC. Ganito talaga ang gagawin nila diyan. Talagang isusunod talaga nila ang dalawang yan, si Senator Go saka si Senator Bato. Kasi yun yung ultimate goal nila. Mawasak, ma-wipe out
Hindi lang yung si PRD ma-wipe out, including VP Sara. Sa kaso Kaya ito, hindi na to kataka-taka sa akin. Tingnan natin. Senador Bongo at ilang dating hepe ng PNP. Inakusahan ang dating Pangulo na bumuo ng naturang polisiya, nag-utos sa mga hitman at nangako ng immunity sa mga papatay sa mga pinaniniwalaang kriminal. Samantala, isinumite naman po ng prosekusyon sa ICC ang panibagong listahan ng mga ebidensya kung saan 2 bagong items ang idinagdag. At kaugnay po niyan, kausapin po natin ang ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyer and... Huwag na yan. Ang hiyang mga yan. Alam nyo, kahit ganyan lang yan, yung sinasabi na ano yan, pinangalanan. Ang susunod yan, warrant of arrest na. Kaya nga, talagang mapapahina yung Duterte Black or yung minority pagdating. Kasi mawawala na yung dalawa. Saan nyo sa susunod na magtatago si Senator Bongo? Paano kung hindi magtatago nakita na natin ang ginawa nila kay Tatay Digong. Tatay Digong nga hindi sila naawa. Kay Batu pa kaya at kay Bongo. Kaya alam na natin yung yan. Ang kalakaran or yung gagawin nila dyan. Anyway, on the lighter side, may pa-joke-joke dito si VP Sara. Hindi ko lang alam kung ama ko sa akin. Ayan. Sabi ko sa kanya, in the midst of situation ni Tatay Digong, nakuha pa niyang magbiro talaga. alam mo, nabibilib ako sa'yo. Dahil nakakulong ka na, pinag-aagawan ka pa rin ng mga girlfriend mo na nasa labas. Sana all. Away pa rin silang lahat. Sabi niya, sino ba ang nasa labas? So, sinabi ko, si ano. Tatlo ang nabilang ko. Sabi niya, sumali ba yung nanay mo? Pang-apat na yun kung sumali. Ano ba yan? Sabi ko, ay hindi na siya sumali kasi tapos na daw siya sa kanya, sa lahat ng iyak niya at sama ng loob niya sa iyo. Ayaw na daw niya ng ganyan. Sabi ko sa kanya, alam mo bakit ako nabibilib? Sabi ko, kasi kung ako yan, girlfriend lang ako, di ba? Hindi naman ako asawa eh. Kung asawa, may obligasyon tayo na kailangan till death do us part. So kung nakakulong man yung asawa mo, ay sasama ka din doon sa loob ng kulungan. Araw-araw ka dapat nandoon. Sasamahan mo siya. Pero ito, mga girlfriend lang eh. At marami pa sila hindi mo masabing ako yung number 1 girlfriend, ako yung number 2 girlfriend, ako yung number 3, hindi ganon. Kasi pare-pareho sila. Tapos sinabi ko sa kanya, kasi kung ako yan, wala na yan. Sabi ko, nakakulong na eh. Sabi ko, siguro ako kung nag-iisip ako na mag-aasawa ako, bahala ka na dyan sa buhay mo. Maghanap ako ng bagong pag-ibig. Tapos sabi niya sa akin, sabi ko, bakit ganyan? Bakit kahit nandito ka na sa loob? Ito pa, ang tanda mo na. 80 years old ka na. Hindi ka naman yung 26, 27 years old na Matipuno. ano pa yung tindig mo? Matikas pa. Sabi niya sa akin, ganito yung turo niya. Sabi niya, para sa akin, ang lahat ng babae ay pare-pareho lang. Sabi niya, ako, kapag nagmahal, hindi ako tumitingin kung ano yung nakaraan ng babae, kung ano yung mga hindi maganda na nangyari sa buhay niya, kung ano yung mga pangit sa ugali niya. Lahat yan, kapag nagustuhan kita, tinatanggap ko na lahat yan. So hindi ko yan, kumbaga, pag hindi natin pag-uusapan yan,
sa relasyon natin. Ang pag-uusapan lang natin sa relasyon natin, paano ba kita mapapasaya at paano mo ba ako mapapasaya. Lahat noong mga hindi magandang bagay, hindi na yan kasali at pag-uusapan sa relasyon natin. Kaya sabi niya, hindi man maganda yung mga nakaraan ng mga karamihan ng mga babae, wala na yan sa akin. Ang mahalaga sa akin, nagmamahalan tayong dalawa. Very good. I mean, Yun ang kanya- what a moral to absorb from the former president. Totoo nga naman yan kasi marami talaga sa atin na still living in the past, and that's what is making us not move forward, na parang, alam mo yung, parang laging may behind, and that affects our health in general. Stress ka, tulala ka, hindi ka naka-concentrate, yung mga ganun ba. And that's very and it will take a toll on your relationship sa totoo lang. But I mean, ako, it's a good absorption of relationship thing, lalong-lalo na ngayon, Valentine's Day. Kasi siyempre sasabihin nila, tuwang-tuwa kayo, ang dami niyang girlfriend. Pero ang hindi nakikita ng lahat, yung life lesson out of it. Kasi tuwang-tuwa kayo, nagmumura. Ang hindi nakikita ng karamihan, what is the lesson, life lesson out of kanyang pagmumura? Sino bang minumura niya? Diba kayong mga kawatan? Kayong mga addict? Kayong mga murderer? Oh, minumura ba niya yung mga taong sumusunod naman sa batas? Hindi. Yun ang point doon. Oh, ito, maraming girlfriend. But pantay-pantay, nire-respeto niya lahat. Walang usapin sa mga nakaraan na very dark, mga ganun. So that's kind of relieving on the part of the other significance. Ibinahagi sa akin, shinare sa akin, nung ako ay nagtanong kung bakit. So, yun pala kung bakit siya pinag-aagawaan. Mahal na mahal ka ng iyong mga girlfriend. Parang normal, Samantala, on the other hand, ang kay Claire Castro ay masaklap. Napipikon. At pinapansin dahil daw po buong mundo nakikinig sa statement nyo at nagdadala raw po kayo ng kahihiyan. Patungkol po sa nakakahiya po? Okay. Patungkol po sa nakakahiya po? Una po, sino kausap mo? Ang pagsasalita or pagsasabi ng katotohanan na siya ay nagiging source ng fake news, yan po ay katotohanan. Marami na po tayong beses na nagsabi na siya ang source ng fake news. At nandyan po, ulitin po natin para malaman po nating kababayan. Nandyan po yung kinuwento niya about sa altered police blotter ng Beverly Hills. Na tinago nyo. Diba? Ibinalita nga ng international, even US media, binalita nila yan. Kaya hindi yan altered, hindi yan fake news. Pinost pa, most probably, ng kanyang kaalyado na si Mr. Bobby Tiglao. Nandyan din po ang mga AI-generated videos na napasinungalingan na. At yan ay galing sa kanyang mga kaalyado. Usually, nanggagaling pa hindi naman siya yung gumawa ng mga maisog. Oh, maisog yun. Andun ba si VP? So, hindi po nakakahiyang magsabi ng katotohanan. Ang nakakahiya po ay umaming may kakilalang assassin at handang magpapatay ng Pangulo. Di ba mayroong 4 billion na ngayon 10 billion na confidential funds, intelligence funds yung amo mo? O di gamitin nyo para malaman ninyo kung sino yung mga assassins na yan. Sige nga. At ng dating kasi kung hindi, wala. House Speaker. Ang nakakahiya po ay hindi gumalang sa order ng court at manuntok. Anong order ng court? Yung kay Tito Soto, anong tawag mo doon? Ng sheriff.
bawal po yan sa batas. At ang nakakahiya din po ay gumamit ng mga fake na AFP certificate para sa Youth Summit para palabasin na yung 15 million na Proven na ba yon? mula sa Confi Funds ng DepEd Ayun ang tanong, proven na ba sa yon? pangunguna ni VP Sara ay ginamit di umano sa Youth Summit na pinasinungalingan po mismo ng AFP. Tingnan ninyo na napansin nyo sa kanya. Pagdating sa mga Duterte, detalyado. Meron pa yung mga audio visual aids, may mga visual aids pang dala yan. Pinrint pa talaga may papakita. Kompleto. Ready. Yung baga para siyang Boy Scout o Girl Scout na laging handa. Pero pag tinanong mo yan, ilan na po yung datos ng mga may sakit ng malaria po ngayon? Alamin pa po natin. Kukunin pa po natin ang datos sa DOH. Saka po namin, ibibigay namin kaagad sa inyo pag nakuha na po namin. Ganun yan. Pag tinanong mo sa mga datos ng mga tinanong mo naman sa sa DPWH, ilan na po yung nakakasuhang mga contractors? Alamin po natin yan sa DPWH. Pag nakuha na po namin ang impormasyon, ibibigay po namin sa inyo kaagad. Pero pag Duterte ang tinanong, may visual aids pa yan. Ganyan yan eh. Kaya pag pag binalikan siya ni VP Sara, pikon na pikon. Sasabihin niyang Chucky si VP Sara. Tingnan mo yung pagmumukhang yan. Chucky, pagmumukha pa lang niya, Chucky. Tapos ano sabi kasi ni VP Sara? Ito naman kasi si VP Sara, sinabihan Vice niyang President sana magkatuluyan yung dalawa. Sara Duterte versus Undersecretary Claire Castro again. The VP said the palace press officer is an embarrassment. Sabi niya, sana daw magkatuloy. Kasi yung reporter kasi nitong News 5 eh. Sabi anong mensahe mo kila Claire Castro at PBBM? Sana magkatuluyan sila. Napikon. Tingnan mo naman kung paano siya makilig dito. Maylin, easy dahil cellphone lang. Malinis ang gawa. Smooth, kahit raw. Walang anong oras ka nakauwi. Yan. Okay. Sige, ito. Tuloy natin. Okay? Pulo dito. Namayo talaga ako. Ako sir, hindi. Kasi galing ako sa... hindi. Parang kinikiliti yung tingle bells. Paano hindi sabihan ni VP Sara na sana magkatuluyan siya? Tingnan mo parang kinikiliti. Namayo ako dahil puro siya for 3 days. Parang tawa ng manananggal. For 3 days. Alam mo naman, mga ka-clear. Diba? Anong ka-clear? Ano ba? Ka-clear ba? Ka-clear? Hindi kita maintindihan. Naman. Ganyan naman Kilig yung yarn. tsura ko. Pero syempre, pag ang angle ng camera, may kumihaw. Anong angle? So, ganito yung angle, Pangulo. Pangulo, mukha ka lang pumos, mga vendors na na may... Thank you, Claire. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Di ba? Kaya ka nasabihan na sana magkatuluyan kayo eh. Paano ba naman kiliting-kiliti, no? Speaking of kiliting-kiliti, ayan, kung saan yung kiliti, nandun ka. Parang itong plastic na to. Po, kung ang iboboto nyo po, sabihin na natin, si BBM. Okay? Na hindi ko iniwan si Bongbong noon pa. Pero iba kasi yung kaibigan, iba yung may mga anak ka, mulat ka na, at alam mo na ang kailangan mong ipaglaban para sa bayan mo. Idi meow. If you Idi meow. he wins, we will have another Marcos sitting in the presidency on the 50th year anniversary of martial law, which his father decreed. Paano yan? Nangyari na ngayon. Anong sabi nyo ngayon?
mabuti na nga ang lugaw ni Ma'am Lenny kesa sa nakaw ng iba. Lugaw ni Lenny mas nakaw ng iba. Pero anong sabi ng kagaya ni Claire Castro, masasabi yun? Yung ganyang tinaguri ang kurap. Sabi niya. Pero yung kanyang amo, sinasabi nilang corrupt daw yung Duterte. Yung kanyang amo may record sa Guinness tuloy. Pati tuloy ako nahawa. May record sa Guinness. Tingnan nyo, Guinness. Guinness record holding greatest government robbery missing. Former Philippine President and tyrant Ferdinand Marcos hold the record for Guinness World Records greatest robbery of a government, although the listing has been removed from the official Guinness website as of March 10, 2022. On page 281 of the 1987 Guinness Book of World Records. Magkano kayang binayad nila dito? Sa tingin ko may politics din dito sa Guinness. Pwede mong kasi hindi siya kasi competition kasi normally kasi mostly na nasa Guinness kasi is a competition. Pagalingan yan Pero ito kasi political Pero the mere fact na kahit political nalagay pa rin sa record, pwede siguro na kinonsider nila, kinausap nila yung Guinness, tanggalin niyo yung record na yan kasi hindi naman ito political naman to. Politics. So, while it is true, kahit tinanggal sa record yan ng Guinness, hindi pa rin mabubura ang katotohanan na nangyari talaga yan. The biggest na corruption in the Philippine history. Very massive. This is more than just corruption, but it is massive robbery. Records that under category theft, the Philippine government said that it had determined the worth of the money taken by Marcos and former First Lady Imelda. According to Guinness World Records, the Philippines declared on April 23, 1986, that it had uncovered $860.8 million that had been salted away by ex-President Ferdinand Edrelan Marcos and his wife. Grabe, no? This is in accumulation of 20 years or 21 years. Partida. Kasi si Marcos Jr., 3 years mahigit pa lang na namumuno. Yung paglobo ng utang natin, paglobo ng isang term na presidente, 6 years. In fact, mas malaki pa ang inutang niya kung i-compare natin. Alone hindi kasama yung past na mga utang. Marcos Jr. at 3.2 years. 3 years something. Umaabot na ng halos 7 trillion, 6 trillion na. 5 point something na trillion. 3 years pa lang yun. Paano pag 6 years na? O di multiply by 2 muna yun. Ang idadagdag niya, about 10 trillion. Ay di wow, patay tayo dyan. Make sure sa May 9, do not give your future away! Given na yung future. Pero nung sabi mo, mali your choice, ganon kayo. Sa opisina, sabi ko, pakisigurado mo nga kung gusto ba talaga nila akong imbitahin. Sabi ko kay Carla. Tapos, bumalik naman si Carla sa akin. Sabi niya, sigurado sila na ikaw yung iniimbita nila. Sabi ko, oo, kasi sinabi mo ba sa kanila na pagkatapos kong magsalita sa kanilang convention ay siguradong suspended na sila ng administrasyon. Pero sobrang nagpapasalamat ako. Ano implication niyan? Which is, yun nga talaga ang totoong nangyayari. Kapag ikaw ay pumapabor kay VP, meron kang kinalalagyan. Masisisante ka, matatanggal ka, makukulong ka, makakasuhan ka. Kumbaga, they will not take it
lightly kapag kasama mo si VP Sara. Kaya nga, despite all of this sinasabi nila na ganito si VP, ganito, ini-invite pa rin siya sa mga engagement, lalo na sa mga speaking engagements. Kasi, most trusted. Doon pa lang sa survey, third quarter, fourth quarter, 22 plus 22 plus 23. Tapos si Marcos Jr., na presidente, kaliwat kanan kuno ang kanyang appearance na panay credit grab, ang lumalabas -2, -3. Sinong gustong magpa-endorse sa kanya? Wala. Pag ganun ba naman yung ratings mo, ayokong endorse yan. Baka maulit yung nangyari nung 2025. Pero kung makapagsalita about love, akala mo naman kung marunong siyang magmahal. There's a trend today using the Taylor. I know this song. There's a trend today using the Taylor Swift song "Ruin the Friendship," where young people share how they risk the friendship by confessing their feelings. Did you ever have a ruin the friendship moment with each other? Would you advise the youth to do the same? I don't think that ruin the friendship. I understand what Taylor Swift is trying to say, that you move away from the friend zone and you become boyfriend, girlfriend, jowa, whatever you want to call it. But alam niyo, for me, looking at him now, yan yun naman yung tsura niya. The ultimate question for me now is, tatagal ka pa ba? Matatapos mo ba ang termino mo na buhay ka? Kasi just by looking at you, kasi ang health natin, ano yan nagmamanifest doon sa outer outer traits mo, yung layer ng balat mo, yung mata mo, lahat ng balat mo, kung ano yung itsura niya, mga wrinkles, kung gaano kalaki yung pinayan mo, doon nagmamanifest lahat yan sa overall na health mo. Kaya nga ako, by merely just looking at him right now, ang ultimate question ko sa iyo, sa kanya, magtatagal pa ba siya? the basis of any good relationship is true friendship. The best relationships I've seen have all been started by being friends. Yung sinasabi nga, nade-develop yan. Pero kung hindi kayo magkaibigan, you don't have fun with each other. You don't enjoy each other's company. And you don't amuse each other. You don't, yung kagaya yung linya sa sine, you complete me. If that doesn't happen, mahirap talagang magkaroon ng pagsasama. So I think it should be based on a real and true friendship. Having been married for more than 30 years, real and true friendship. What advice would you give to couples who want a long and healthy relationship? Alagay ko alam nito na matagal ng mag-asawa, ang sikreto lang dyan, hindi naman talaga sikreto, dapat bigayan. Hindi naman pare-pareho lahat ng tao. Dapat nagbibigay. Bigayan? Ano ibibigay mo? Epektos? Substance ba yung ibibigay niya? O kaya bigayan ng ano? Yung, ano yan? It's too big. Yan lang, I can't, han. nawaan ng mag-asawa. Hindi pwede yung my way or no way. Pagka ganon, Anong hindi pwede may... Nako, uumbagin ka ni Lisa niyan. Sabi niya, my way or the highway. So, sinabi niyan, my rules. Ganun siya. No? Sabi mo, hindi pwede. hindi. May isang laging maganda-handa ka niyan pag uwi niyo mo. Nako po, Diyos mio. Delikado. Ayan yung sinasabi ko just by looking at him now. Ayan na. PBBM visibly lost weight in his recent public appearance. Iba yung texture ng kanyang skin ngayon. Lumalim. Dito sa may collarbone. Ayan, makikita mo yung ano dito. Ayan, no? Yung skin na medyo peeling na. Ayan. So, medyo hindi maganda. Hindi ano. Ayan. Sabi ni Claire, sabi ni kasi ni VP,
Si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan. Tapos sabi niya, hindi ba mas nakakaya yung naging anak ka ng most corrupt noong 2017? Samantalang yung boss niya nasa Guinness. Hindi siya nag-iisip. Oh, yan. Ano Yes, I love. Ito yung mga idol nila ngayon. Ang galing kumanta. Ang tanong sabi ni You can sing. You can sing. Yes, sabi niya. Yes, I love music. I love music. Tapos pinasample niya. Biruin ninyo, I love music. Ibig sabihin, pag you love music, you have a very wide knowledge or variety of songs that you know. Kasi I love music eh. Tapos pinakanta siya. Anong kinanta niya? Tignan niyo. Anong isang line? Though a deer, a female deer. What the? I mean, I love music, I love songs. Tapos, yung kanta mo, pambata. Kaya naman pala talaga, it really manifests kung anong klaseng senador ka or tao ka. Kasi hanggang ngayon, batang isip ka pa rin. You love music, pero do, a dear, dear. Walang yang Risa Ontiveros ito. Oh. Ganyan yung mga idol nyo. Pati ito, tingnan yung idol nyo. Magtanim daw ng hangin. Inilulunsad ng Pangulo. Hindi lang mga planta ng kuryente ang inilulunsad ng Pangulo. So, ang nais din po ng Pangulo, maipahatid ninuman ng bawat Pilipino ang magtanim ng hangin. Magtanim ng hangin. Ang kanyang amo naman, iipunin daw ang tubig. Ang magtanim ng hangin. Tanim. Hindi. Ay, nako, Diyos ko po, mga idol nila ngayon. Ito meron kasi di mga iba sa mga Dilawan faction na kumbaga alam nila yung totoo. Ang hindi ko lang mawari, bakit hindi nila ito yung i-push nila? Ito na napakalinaw, nasa harapan na natin kung sino ang salarin. May ebidensya na ito na yung tinuturo. Lagi nilang sinasabi, doon tayo where the evidence will lead us. The evidence is leading us. The evidence led us already. Pero hindi yun yung tinutumpok nila. Biruin ninyo, tingnan ninyo. Tingnan nyo, ito. Makabayan is concerned. Mas corrupt si Marcos. Ito, tingnan nyo. In terms of amount. Mas corrupt si Marcos in terms of amount. Totoo. Yeah. In terms of kung ano ang role niya sa budget process. Exactly. Hundreds of billions. Yes. Ito, hundreds of millions. Now, pinag-compare niyo yung Marcos, hundreds of billions. Si VP, hundreds of millions. I think yung pinaka-naging question dito, bakit tututok kay Sara Duterte relatively mas insignificant yung mga binabato sa kanyang case of corruption? Tama. Ito, mas serious yung kay Marcos. Kumbaga, based on emphasis, why is it na hindi mag-emphasize kay Marcos? Mas mag-emphasize sa kanya. Billions, millions. Pero dito sila sa nakatutok sa million kaysa sa billion. Tapos yung sumagot na mo kung hindi makasagot, Kasi realidad yung tanong. Maybe may ibang grupo na may gano'n, pero sinabi rin naman ni Secretary Defensor na as far as Makabayan is concerned, talagang sinabi nga namin nasa tuktok Nasa tuktok ng gobyerno yung talagang pinakamalaking kurakot. And that is Marcos. So, anong ginagawa nyo? Identify namin yan. It's just that, ang sinasabi ko lang ngayon is that dapat valid ang grounds mo. When we talk about impeachment. Valid na nga. Alam mo yun, sinasabi niya, nasa tuktok si Marcos. Pero, diretsahin nyo na. Sabihin nyo na, pero, kapag natanggal si Marcos, magiging magiging presidente kasi si VP. Ipatay tayo. Wala na business natin. Yung iyong nag-iisip yan. Nag-iisip. Mga
facts at saka yung iyong... Get your thoughts together. Hindi mo na, tingnan mo. Yung... Nasabi ko lang ngayon is that dapat valid ang grounds mo. When we talk about impeachment, yung iyong mga facts at saka yung iyong charge ay naaayon sa kung ano ang iyong china-charge doon sa impeachable officer. Mas tignan nyo, hindi masagot ng malinaw. Hindi masagot ng malinaw. Bagkos, ang ginagawa nila, tinatanggalan tayo ng force. Just like this. Nakita nyo naman, co-perpetrators. Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Aguirre, si Danao na umiiyak nung paigsit na si Tatay Digong. Buti pa to. Na-save kasi disease na siya. Oscar Albayalde, Dante Guerra, hindi ko kilala. La Peña, nako, patay tayo dyan. Pero, wala silang mahanap na katulad nito. Wala silang mahanap na katulad nito. You go to the ground, you go to the ground, show your love, feel the people, see and check what they need, ask them, bakit ka umiiyak, anong kailangan nyo. Yung go to the ground, tingnan nyo, yung halos, yung kailangan mong medyo ibaba yung tuhod mo, lalong-lalo na kung ikaw ay medyo may edad na. Medyo tas vice president ka pa. Or president. Ibababa yung mong tuhod mo. Bibend mo yung tuhod mo para sa taong bayan. That's you can see the character of a true and good leader, the way they act. Kaya nasa camera man yan o hindi, doon mo makikita yung totoong nagsiservisyo. Kasi kung kaya nilang gawin yung mga pinaka-simplest form or simpleng bagay, kaya nila, how much more yung mga malalaki. Hanggang sa muli, Happy Valentine's!